Mga kasari, ngayon pala ay pupunta kami ngayon sa Bocaue, Bulacan. Mamimili kami ng bigas. And then nakita nyo ba yan? Tatlong magaganda yan. Kapitbahay ko po yan. Ayan. Yung isa dyan naka-lipstick pa. O diba? Kasi po yung pasok nila is pang umaga ba kayo? Ayan, pang umaga daw sila. Ayan yung mga marites sa looban. Charis lang guys. So ayun lang, i-update ko kayo mamaya pag balik namin. Okay? Lakas ng hangin. Ayan. Ayan, nag-stop kami dito sa may junk shop dahil nagbinta kami ng aming dalang kalakal. Ayan siya. Ayan, nakarami kami ng karton. Tapos yung kilo ng karton pala sa kanila is 4 pesos. Hindi katulad sa iba is 2 lang. Naka 300 din kami guys. Kita nyo. Ayan yung napagbintahan namin. So, hi mga kasari. Ayan, binta muna kami ng kalakal. Yes, kasi nga yung mga karton, mga buti ng mismo, iniipon namin yon sa kayo mga ano ng papel, yung papel na mga resibo, iniipon din namin yon kasi nabibinta yun mga kasari. Yes, nabibinta yun, sayang. So, ayun, nakita nyo naman yung binta namin kanina. Naka 300 plus kami. Kaya pala ako nagbablog ngayon dahil may isi-share ako sa inyo kasi dalawang beses na siya nangyari. Dalawang beses. Nung unang pangyayari is nung January, kailan ba yun? Kahapon kasi 28, so ngayon is 29. Basta 4 days ago yata. 4 days ago yata. May nadobling may nadobling punch yung cashier sa Pure Gold. So, bago ko yun i-share sa inyo mga kasari para maging aware din kayo, no? So, ikwento ko muna sa inyo ang kaganapan kahapon. Kahapon, pumunta kami sa bigas, bumili kami. And then, magandang balita kasi nagmura ang bigas. Sa isang sako, yung dating nabili naming bigas is 1 to 20. Ngayon is 1,200 na lang. Dati is 1,220. Ngayon is 1,200 na lang. And then, yung isang klase naman ng bigas is 1,950 dati. Ngayon is 1,930 na lang. May 20 saka 30 yung bawas. Nakadepende siya sa klase ng bigas. So, magandang balita yun sa atin at sa ating mga customer. At least, makamura man lang, diba? Magbawas din tayo ng presyo natin. Ayan. So kami pala guys, nabili kami ng bigas is direct kami mismo sa may rice mill sa may Bocaue, Bulacan. So bago pala kami pumunta ng Bocaue, Bulacan, dumaan pala kami sa junk shop. Nagbinta kami ng aming mga kalakal na bitbit. And then pagkatapos noon, pumunta kami dun sa bigasan, saka kami pumunta. So papunta namin, hindi man masyadong traffic. Kasi mula sa amin, papuntang Bocaue, Bulacan, pag walang traffic, hindi abot ng 1 oras ang biyahe. Yes, hindi abot. Pero pag traffic, sobra, mga 2 hours kasi sobrang traffic. Tapos pagpunta pala namin sa bigasan, walang masyadong bumili. So, ayun guys, may bumili lang. Ayan, pagdating pala namin dun sa may Bocaue, Bulacan, sa may bilihan ng bigas, siguro mga tatlo lang yung bumili ng bigas. Naka-truck van, yung iba basta nakasasakyan sila lahat. Kami naman, nakihiram kami ng sasakyan dun sa tatay ko, sa tatay ng asawa ko kasi nauwi sila. So, nakahiram kami, ayun. Sinamantala namin, kaya bumili kami ng bigas. And then, pagka-uwi namin, ayun, medyo traffic. Umalis pala kami dito sa amin is mag-alas 2 ng hapon. Tapos, nakarating kami sa Pure Gold Valenzuela is 2, 3, mga alas 4. Kasi nung pauwi namin is medyo traffic na sa may Kawayan. Ayun, sa may Kawayan, Bulacan. So, namili kami sa Pure Gold. So, dito na tayo mag-start ng ating kwento. So, ayun. Kaya, ayun, yung nakanina na sinabi ko sa inyo, last 3 days o 4 days ago, yung chinek ko yung resibo is nagdoble ng punch yung cashier.
So yung resibo na yun is dinala ng asawa ko kasi ano yun, sa may Paso de Blas Pure Gold. So dinala na ng asawa ko doon. So ngayon wala pang update. So isang items lang naman na doble. Yes, isang items lang. So pinabalik ko sa asawa ko dahil sayang din naman, di ba? Na doble ata yung ano bang na doble nun? Biscuit yata. So pinabalik. Bakit? Sabi ko sa asawa ko, bakit ganito ganyan naging dalawa? Kasi halos araw-araw yung asawa ko guys namimili. Halos araw-araw kasi nga pag bumili kami ng mga items namin, mga paninda is isa, dalawang klase lang ganyan. Kunyari yung ganito, isang ganito, pag mabinta naman siya dalawa, ayan. Hanggat maaari, hindi ako nag-stock kasi sayang. Saka palay mo ma-expirean ka, di ba? Ma-expired, maabutan. So, oh my God. Nahulog yung cellphone ko. Nahulog yung cellphone ko. So, ayun. Ganon yung nangyari. Nadoblin ng pants yung ibalik natin, diba? Dahil nahulog yung cellphone ko. So, kahapon, yung grocery namin sa Pure Gold, kanina namin chinek, kaninang umaga. Kaya, nalaman ko bakit yung Chocomocho daging dalawa. Siyempre, ang mahal ng Chocomocho ngayon, 88.55 na yung puhunan. Ito siya, guys. Ito yung nadoble. Ayan siya. So, kahapon lang namin binili yon. Kahapon kasi nakauwi kami is mga 7:10. Kaya hindi na namin chinek yung grocery namin kasi medyo madami-dami din yung naka-plastic. Tapos may bigas pa. Tapos may binili pa kaming iba may nadaanan. Ayan. So, kanina namin chinek ng umaga. Kaya kanina, nalaman ko, bakit kulang? Dahil yung nag-grocery kami, sinati ko yung listahan. Yung mga biskwit, saka ito, ako ang kumukuha. Tapos yung mga soft drinks, saka chichirya yung asawa ko. So, alam ko, sabi ko, isa lang kinuha ko yun, bakit naging dalawa? Kaya kayo guys, ugaliin yung kahit madami kayong, lalo na pag madami kayong binili sa Pure Gold, ugaliin nyo laging i-check, diba? Siguro naman, sa ating mga sari-sari store, kahit marami tayong binibili dun sa mga tindahan, always check natin yung resibo. Diba? Kasi sa isa, pag nadoble na yung pants na yun, imbes tubo, lugaw na. Naging, imbes to magtitinda tayo para tumubo o sayang yung effort natin pag ganun. Kaya ako, chinecheck ko talaga yung resibo. Saka bakit dalawang beses na nangyari? Last time is 4 days ago and then kahapon na doble yung pants. So ngayon, pakita ko sa inyo. Ito yon siya. Ayan. Nilagay ko sa screen. Ayan, ipakita ko. Ayan siya. So ngayon yung resibo na yun guys is pinadala ko sa asawa ko sa Pure Gold. Kasi yun, sa may Pure Gold sa may Malinta, Valenzuela ba yun doon sa may highway. Doon kami kahapon namili. So pinadala ko sa asawa ko yung resibo kasi sayang din naman, di ba? Pero sabi nung una, yung nireklamo namin, dinala ng asawa ko yung resibo sa Paso de Blas kasi doon kami namili. Iimbestigahan pa daw yon, sabi ng cashier. Iimbestigahan pa daw. And then pag nagpatunayan, ikakaltas daw sa cashier yon. So, yun lang naman yung na-share ko sa inyo mga kasari. Kaya always natin i-check ang ating mga resibo kahit gaano kadami yan. Ako pinagtsatsagaan ko talaga kasi doon tayo kikita sa ating sa ating mga pinamili. Tapos pag nadoble ng pants, di ba? Oh, sino bang naka-try dito na ganyan ang nangyari? Kumusta yung customer service ni Pure Gold? Mabilis ba? Kasi yung sa amin, yung una, ngayon wala pa namang update, 4 days ago na. So, yung malaman ko, mamaya pag nakauwi yung asawa ko, kasi inutusan ko rin siya mamili sa palengke. Mayroon kaming wala dito na paninda. So, ayun lang mga kasari yung na-share ko. Sana lahat tayo always check natin yung ating resibo. So, ayun lang. Bye-bye!